prayer. Maraming Kristiyano, ang prayer niya, in Jesus' name, Amen, layas. Ang prayer po, okay, bago ko po talakayin ang Bible, more on Bible po tayo ngayon. Tingnan niyo po ang sabi ng propeta sa prayer. Okay. Tingnan niyo po, no? Meron po akong babasahin. Ang totoo, sure ball. Alam niyo ba yung sure? Ang at walang silis. Yan po ang dapat nating, okay? Sa the supernatural. Kakali. Prayer is a sincere thing. Okay. So kaya katulad ng prayer ng anong relihiyon yun, sabi niya, wala pong kasinsiruhan yon. Memoryado. At sa panliligaw, kung ang sinasabi mo sa nililigawan mo, memoryado lang, ay hindi ka magugustuhan. Ha? So galing dito. Okay, so sabi niya, prayer is talking to God. So sino ang kausap mo sa prayer? Si Lord. Si Lord, seryoso. Sincero siya. Dapat sincero ka rin. Ha? Prayer is not get down. Shut your eyes and thinking about your passing or your work. Ayun. So, kasi may nagpipray, habang nananalangin siya, ang isipan niya tumatakbo iba. Yung lulutuin, yung hugas, yung platong huhugasan, yung liligpitin. Sa prayer, nakapokus ka lang kay Lord. Amen. Oh, sabi niya, that's not prayer, sabi niya. That's repeating some words. But prayer is to come into an atmosphere where you realize that you are in the presence of God and you're moving to them in the deepest of sincerity. So, inulit, sa prayer mga kapatid, alalahanin mo, si Lord dyan ang kausap mo, hindi tao. So kaya, pag tayo po ay nagpipray, nakapokus ka lang sa Panginoon. Now, ano ba ang ibig sabihin ng prayer? Ang prayer po sabi ito, a petition to God. Or a request or wish sa Panginoon. Ngayon dito po sa Matthew 26, para makita po natin ang prayer. Sa Matthew 26, kasi kaya ko po ito ituturo, dahil ako po pagka ako sa umaga pagising ko, yan po, bago po ako mag-pray, 15 awit, wino-worship ko muna si Lord. Kaya nga sabi ko nung Friday, depende sa karga. Sabi ko nga, kung maaabot nyo ang dinaanan ko, mararating nyo ang kalagayan ko. Nagpapasting po ako, lagi noon. At marami akong karanasan. Pero kargado po ako sa
battery. Lagi pa ako nagcha-charge. Ang charger ko, prayer at worship. Pag hindi ka po prayerful at worshiper, wala ka pong karga. Ang battery mo, aandap-andap. Kaya marami pong Kristiyanong mahihina, wala pong prayer na maayos yan. Ang prayer, pag may pagkain, sa pangalan ni Jesus, pagsapasan mo ito, Panginoon, wala pong sinseridad dyan. Ang sinseridad dyan, Lord, salamat po sa pagkakataong ito na binigyan mo ko ng pagkain at dalangin ko, Lord, na basbasan mo po ito. So may sinseridad yung pakikipag-usap mo sa Diyos. Kasi iyan po ang pinakikinggan ni Lord na prayer. Hindi yung barabarabay. Amen. Pakinggan po natin ito. Ulitin ko pa itong ano. Dito po sa propeta. Sa faith. Prayer changes things. Ano raw ang prayer? Nagbabago ng mga bagay-bagay. Prayer changes death to life. Pwedeng bumuhay sa patay. Ang prayer. Si Brother Branham, 5 ang binuhay. Sa lahat po ng naging propeta sa mananampalataya, si Brother Branham lang ang bumuhay ng 5. Prayer. So, kapag tayo sincero, marami pong pwedeng mangyari. Kaya lang kung prayeran lang, so sabi rito, prayer changes death to life. Andiyan na? Ayun. Ano pa? Prayer changes sickness to health. Mula sa karamdaman. Si Sister, Maria Rosario. Pinakita niya kahapon yung paa niya. Naigaganyan niya na. Comatose po yan. Si Fernando po Jr., comatose. Patay. Ito, gagamitin ni Lord itong taong ito. So, sabi ko sa kanya kahapon, lagi kang mag-pray na may sinseridad. Iyan po ang pinakikinggan ng Diyos na prayer. Ano pa sabi rito? Changes sinners to saints. Si Brother Undo. Believe ako dyan. May pinaplanong Bible study sa Mangaldan na naman. Saan ka nakakita ng pagbabagong nananaga? Tsuhin niya, tinaga, ikaw pa. Kamag-anak niyan, tinaga niyan. Pero tingnan niyo ang pagbabago. Kasi sabi niya kanina sa akin, nagpipray ako, Pastor, na Lord, baguhin mo ako. So, may pagbabago sa prayer. Ano pa? Ito po ang problema. You may laugh too much. You may shout too much. You may eat too much. But you'll never pray too much. Ayun. Maraming panahon sa cellphone, sa lakwatsa, sa pakikipag-usap. Pero pagdating sa prayer, alalahanin yung mensahe ko mga kapatid nung isang linggo. Ang Diyos po siluso. Pag meron ka pang mga bagay na pinapahalagan kaysa sa Panginoon, nagsisilos pa ang Diyos. Kaya ayoko magsilos ang Diyos sa akin. Bukod sa prayer, sa palagay nyo ilang oras ang worship? Kasi pag ginaganahan ako, minsan 25 songs. Para kay Lord yan. Ba't ako manghihinayang sa oras ko? Si Lord naman yung pinupuri ko. Nagpipray, bukod sa prayer yun Hindi po ako nanghihinayang maglaan ng oras para sa Panginoon. Tuwing gigising ako, inuuna ko si Lord. Kaya, kumbaga sa baterya, kargado po ako. Kaya kung mga pagsubok dumarating sa akin,
Baliwala. So pag ikaw may pagsubok na dumating, aburido ka. Ang dahilan niyan, wala kang prayer. Yan po ang totoo. Pag ang tao nag-aaburido, prayer po ang wala niyan. Amen. Hindi po yan, hindi kwentong barbero itong naririnig nyo sa akin kasi ako po, prayerful po ako. Kaya ako kargado sa baterya. Amen? Oh. So ano sabi niya? But you'll never pray too much. The Bible said, I would that man pray everywhere. Ayun, yung ating text. Lifting up holy hands. So you'll never be able to pray too much. Iyan po ang wag nating ilalagay sa isipan natin na ang prayer para na lang bang palamuti. Kung maisipan, hindi, iyan po ay responsibilidad mo sa Diyos. Na ikaw ay nananalangin para sa iba. Hindi lang para sa pamilya at sarili mo. Yung iba, kasi kayo mga kapatid, kaya kung ako po ay magpipray na maikli, ilan kayo na ipinagpipray ko araw-araw? Lahat yan, yung tumbor, lahat ng taga-tumbor, pati alaminos kayo, nadagdagan na naman. Taga-bulusan, nadagdagan na naman. Ambunaw, dagdag na naman ang San Fabian. Lagi ko po yan pinagpipray araw-araw. So ang prayer ng isang Kristiyano, hindi po yan isang minuto. Marami nagpipray. Purihin ka, Panginoon Diyos. Lord, salamat sa pagkain ito. Lord, ingatan mo ko buong maghapon. Puro ako. Yung sa iba, wala. Amen? Okay, magbabasa po tayo ng Bible bago tayo babalik sa propeta. Dito po sa Matthew 26. Matthew 26. Ito po ay isang eksena. Verse 38. Eksena po ito noong malapit ng hulihin si Lord. Pumunta siya sa Gethsemane para mag-pray. Kasama niya yung 3 alagad. Parang si si Dindo, si Badong, si Brother Dick, at saka si Pastor. Sabi rito, si Lord po ito. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, namamanglaw na luba ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan. Okay. So, nalulungkot dito si Lord kasi malapit na po siyang ipako sa krus. Alam niya yun, na masasaktan siya. Kaya sabi niya, mangantira kayo rito. Ibig sabihin, paiwan kayo rito. May pupunta na kung At makipagpuyat sa akin. So, ang nais ni Lord, sa panahon na yon, ang mga alagad makipagpuyat. Ano ba ang puyat? Tulog? Pag sinabing makipagpuyat, gising. So sabi ni Lord, makipagpuyat kayo sa akin. Ibig sabihin, mananalangin ako dito, pero manalangin din kayo dyan. Okay, so ano nangyari? Mga tira kayo rito at makipagpuyat sa akin. At lumakad siya sa dako paroon at siya nagpatira pa. Si Lord po ito. Lumuluhod. Nananalangin. Sino ka? Si Lord mismo ang isang example na prayerful. Pero mo, isang Diyos na nanalangin, ikaw, Diyos ka ba? Nakatulad niya? Pero si Jesus, nananalangin. Kaya kung ikaw hindi ka nananalangin, baka hindi ka bahagi ni Lord. Okay. At nanalangin na nagsasabi ama ko, kumbaga maari ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may wag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. So nais ni Lord sa prayer niya na kung maari ayoko itong daanan. Pero kung ano ang kalooban mo, susunod ako. Okay. At lumapit siya sa mga alagad. Pinuntahan yung mga alagad.
binisita kung ano ang ginagawa. Alam niyo ba si Lord, binibisita ka rin kung anong ginagawa mo? Pagising mo sa umaga, nandyan siya, nagmamasid sa iyo. Ano kaya ang nakita sa iyo? Baka ang nakita ni Lord pagising mo, cellphone. Kasi maraming ganun, pagising sa umaga, cellphone. Sa halip na i-entertain si Lord, cellphone ang inuuna, kape. Ano sabi rito? At lumapit sa mga alagad, at sila'y kanyang naratnang, nang binisita ni Lord, hagaylayang bilay. Naugip! Sabi ni Lord, manalangin din kayo dyan, makipagpuyat kayo sa akin. Tulog! At yan po ang maraming Kristiyano, tulog! At sila'y kanyang naratnang nangatutulog. At sinabi kay Pedro, hindi kayo maaring makipagpuyat sa akin ng isang oras? Minimum pala ito na prayer, isang oras. Ilang oras ka nagpipray? Kailangan, wag kang bababa sa isang oras. Hello? Yung maraming Kristiyano, in Jesus' name, Amen. Pero sabi rito, hindi kayo maaring makipagpuyat sa akin ng isang oras? Kahit isang oras, hindi nyo kaya? Hello? Yan po. Sa na lang po, sa isang linggo. Ilang araw isang linggo? 10? Ilan? 7. Sabi ni Lord, sa 7 na yan, isa sa akin. Ilang oras ang isang araw? 24 hours ang dapat ipaglingkod mo kay Lord. Minimum sa isang linggo. Ilang oras lang tayo dito. Tapos yung iba, gusto nang umuwi. 24 hours sa isang linggo. Tapos pupunta ka rito, naiinip ka na. Wala pang 24 oras. Hello? Akong tanungin nyo, ilang oras ako sa prayer ko? Prayer pa lang yun, yung paghayo ko. Araw-araw ako nagpipray. Sobra-sobra yung oras ko kay Lord. Kaya kargado ako. Okay. Ano sabi niya? Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin. Utos pala ito ni Lord. Magpuyat sa pananalangin. Para Upang wag kayong magsipasok sa tukso. Ayun. Upang wag kayong magsipasok sa problema. Kasi hindi po naman maaring mawala ang problema. Sino may sabi na papasok ang mga problema? Pero sa isang Kristiyanong laging nananalangin, baliwala ang problema. Minamaskada lang yan ng Kristiyano. Alam niyo yung minamaskada? Yung maskada, yung pagluwa ng dura pula. Ang Kristiyano, minamaskada lang ang problema. Hindi yan dinidibid. Pag ikalaging nananalangin problema, hindi dinidibdibin. Pero kung konting problema, pupunta ka ng Bagyo. Pero magpapalamig doon. Hinaharap ang problema. At kasi sabi ko nga, kami ni Jackie, abnormal po ang isang mag-asawa na hindi po nagpo-problema. Nagtatalo kami. Pero ngayon, ang pagtatalo namin, seconds lang. Hindi na umaabot ng 1 minuto. Normal yan. Pag hindi kayo nagtatalo, mga abnormal kayo. Normal po yan. Problema. Pero sa isang Kristiyano, minamaskada lang yan. Si Maria Rosario nga, yung kalagayan niya, pero laging nakangiti. Hindi ko ito nakitang magsimangot. Pero tingnan yung kalagayan. Ang problema, minamaskada rin niya.
Oh. Oh, bakit tayo tinuturo ang mag-pray? Sabi niya, ang espiritu sa katotohanan ay may ibig. Dapat mahina ang laman. Oh, mahina pala talaga ang laman. Madali itong magtampo. Tampuritis pala. Ha? Pag hindi ka prayerful, madali kang magtampo. Oh, ang dami mo na sisi. Siya kasi. Pero sa totoo lang, di ba? Yung kasabihan, siya niya. Pero siya pala. Sabi ito. Okay, 42. Muli siyang umalis. Ayan, iniwan niya yung matapos niya sabihin na makipagpuyat kayo. Dahil dinatnan niya, nang danatnan? Tulog. Umalis uli siya. Ngayon, yung pag-alis ni Lord, para subukon uli sila pagbalik. Kung ano ang ginagawa, kung nakikipagpuyat na ba. Okay. Muli siyang umalis na bilang ikalawa. Yan. Second time. At nanalangin. So, prayer na naman si Lord. Na nagsasabi, Ama ko, kung di mangyayaring makalambas ito, kung di ko inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban. 43. At siya'y nagbalik na muli. Ayan. So, babalikan ka ni Lord kung nagpipray ka na. Anong nadatnan ni Lord? At siya'y nagbalik na muli at naratnan silang natutulog na naman. Sapagkat nangabibigatan ang kanilang mga mata, hindi nila kaya magpuyat. Mahilig ito sa ugip. So mga kapatid, ang hinihiling ni Lord sa atin, pray. Natutulog na naman dumating si Lord. Ngayon, at muli niyang silang iniwan at umalis at nanalangin bilang ikatlo na sinabing muli ang gayon ding mga salita. Okay, ngayon, pagdating sa 45, nang magkagayon lumapit siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, mga tulog na kayo. Ayun, siguro nagpuyat na rin. Nanalangin na rin siguro, kaya sabi ni Lord, matulog na kayo. So, nakita niyo ba? Hinahanap ni Lord sa mga alagad, prayerful. Pag hindi ka prayerful, hindi ka alagad. Amen. Now, dito po sa Psalms 66. Psalms or awit. Chapter 66. Ano po ang sabi dito ni David? Verse 13. Sabi po ni David, ako'y papasok sa iyong bahay. Ay, nananalangin po si David dito. Ako'y papasok sa iyong bahay na may mga handog na susunugin. Aking babayaran sa iyo ang mga panata ko. So, ang isa pong taong sincero sa prayer, kung may pagkukulang ka kay Lord, iayos mo. So, ang sabi dito ni David, siguro nagkukulang siya sa handog, okay? Babayaran ko niya sa iyo ang mga panata ko. Okay, so yung mga pangako niya. Na sinambit ng aking mga labi. Ayan, kung tayo po ay nananata o nangangako kay Lord, gawin mo. Dahil galit si Lord sa mga nangangako na hindi ginagawa. So si David, nung nangako siya, gagawin ko ito, sabi niya. Yeah. At sinalita ng aking making bibig nang ako'y nasa kadalamhatian. Ako'y maghahandog sa iyo ng mga matabang handog na susunugin. Oh, talagang peace offering. Para pala ikaw ay mapalapit kay Lord, gumawa ka ng para na mapasaya mo siya. So ang magpapasaya kay Lord sa oras na ito, yung paghahandog ni David. Ako'y maghahandog sa iyo ng mga matabang handog na susunugin.
na may haing mga tupa, ako'y maghahandog ng mga turo na kasama ang mga kambing. Ito, wala tayo nito. Pusa siguro dyan sa likod, pwede. Ay wala tayong baka, wala tayong tupa. Kambing, wala rin. Drawing meron. Kayo'y magsiparito. Sabi niya. At dinggin ninyong lahat na nangatatakot sa Diyos at ipahahayag ko kung ano ang kanyang ginawa sa aking kaluluwa. Amen. Ako'y dumaing sa kanya ng aking bibig at siya'y ibinunyi ng aking dila. Itong 18, sabi niya. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kung pinakukundangan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. Ano po yung word na iniquity? Tama, ayaw mong gawin. Iniquity po yan. At ang prayer ay tama, na hindi mo ginagawa, iniquity po ang ginagawa mo kay Lord. At sabi ni Lord, ni David, hindi sa akin makikinig si Lord pag meron akong iniquity. Kaya maraming prayer na hindi pinakikinggan ni Lord because of iniquity. May mga bagay na dapat gawin pero ayaw gawin. At number 1 po, dapat prayer ang ginagawa natin. At anong klaseng prayer? Maglaan ka talaga ng oras sa prayer. Eh, paano ka pakikinggan ng Diyos na ang prayer kinatatamaran mo? Hindi siya makikinig. Kasi iniquity po yan. Ano sabi niya? If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Hindi siya makikinig. Amen. So, but verily God hath heard me. He hath attended to the voice of my prayer. Kasi si David, pag alam niyo si David, pagka nagkamali, malungkot siya. Pero handa siyang ibalik ang kagalakan kasi pag tayo po ay may ginagawang mali, hindi ka masaya. Ngayon, kung ikaw ay masamang tao, magsasaya ka pag nakagawa ka ng kalukuhan. Pero ang Kristiyano, hindi po yun masaya. Amen. Paano ka magkakaroon kagalakan? Alam ni Lord ang ginawa mo. Amen? Blessed be God, which hath not turned away my prayer, nor His mercy from me. Mabuti si David. Kasi si David, kaya nga, tinagurian si David na pinakamalapit sa puso ng Diyos. Kasi, ilan po itong ginawang awit ni David? 150. Ang Psalms, 150 po ito. Yung naka-record lang. Ay minsan nagpapastor si David, awit ng awit na hindi na-record. So, worshiper po si David. Kaya ginaya ko. Kaya marami na po akong pinatumba na Goliath. Amen? Now, lipat tayo. Acts 2. Acts 2. Ito po ay mga inutosan ni Lord. Marami ito, pero ang natira lang 120. Mahigit sila 500 ang alam ko eh. Pero yung natira, 120. Yung iba umuwi na hindi nakapaghintay. Ang natirang naghintay, 120, sa upper room, nananalangin sila. Ano ang nangyari sa kanilang prayer? And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Nagpipray sila. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. And it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each them. And they were all filled with the Holy Ghost,
and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So ano ang naging bunga ng prayer nila? Dumating ang Holy Ghost. So kaya maraming hindi pinapasok ng Holy Ghost, hindi sila nagpipray. Kaya yan, ipototoo, marami pong Kristiyano, wala pong banal na Espiritu. Ano sabi ng Friday? Ang banal na Espiritu, kaya yan tumatahan sa isang tao para gawin ang ipinagagawa ng Diyos. So kung hindi mo ginagawa ang ipinagagawa ng Diyos, anong Espiritu meron sa'yo dyan? Hello? Kaya ka nga binigyan ni Lord ng Holy Ghost para gawin mo. Kasi si Lord po, tingnan nyo si Adam, little God siya sa kanyang panahon. Hindi naman ang Diyos ang nagbigay ng pangalan sa lahat. Si Adan, lahat ng hayop, ilan ang hayop? Pati langgam. Milyon siguro yan mga creation ni Lord na hayop. Si Adan ang nagbigay ng pangalan. So hindi naman lahat trinabaho ng Diyos. May mga bagay lang na ginawa si Lord, pero may mga dapat gawin ang tao. Amen? So, resulta ng prayer nila, tumanggap sila ng banal na Espiritu. Amen? Okay. Meron pa po. Dito po sa Luke, para makita natin ang nagiging bunga ng prayer. Luke chapter 18. Mula verse 1. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi. So ano po ang prayer? Lagi. Hindi po once a month. Ito po, pag sinabing lagi, sabi po ni Paul, pray without ceasing. Ibig sabihin sa lahat ng oras, nakatuon ka sa Diyos. Okay? At sinalter sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag manganglupaypay. Na sinasabi, okay, may kwento siya rito. May isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos. Grabe itong hukom na ito. Walang takot sa Diyos. Unbeliever na hukom ito. At walang taong pinagpipiliganan. Wala siyang inaanong tao. Kahit sino ka. Basta dahil siya'y hukom, gagawin niyang paghukom. Walang palakasan. At sa bayang yaon ay may isang babaeng balo po ito. At siya'y naparoong madala sa kanya. So yung isang may problema. Merong inilalapit ang balo na ito na sinasabi, iganti mo ako sa aking kaalit. Humihingi siya ng na iganti siya. Tulungan mo naman ako, Judge. May ginawa sa akin ng taong ito, ganito, ganyan. Iganti mo naman ako. At may ilang panahon na siya'y tumatanggi. So, habang kahit anong lapit ng babae, hindi siya pinakikinggan. Grabe itong hukom na ito. Datapat pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman di ako natatakot sa Diyos at di nagpipitagan sa tao. Ayan. So, yung babae po, kinukulit yung judge. Inaaraw-araw niya, judge. Sa kakukulit nitong babae, ano naging desisyon niya? Bagaman anya ako din natatakot sa Diyos at di nagpipitagan sa tao. Gayon man, sapagkat nililigalig ako ng baong ito, ay igaganti ko siya. Baka niya ako bagabagi ng kapaparito. So itong masamang judge, nagdesisyon. Dahil sa kakukulit, paulit-ulit, napunta niya doon sa judge. Sabi ng judge, sige na nga, iganti ko na ito. So anong kahulugan ni Lord nito? Si Lord, hindi po isang beses ka lang dapat lumapit. Kulitin mo! Ito, masamang hukom. Pero sinagot, how much more si Lord na mabuting hukom na hindi kasagutin? Kaya lang, bakit maraming bigo? Hindi nga kasi nagpipray ng tama.
Ito masama ito, pero sinagot. How much more si Lord? O ano? Umpisahan mo naman mag-pray. Matagal ako nag-pray, Pastor. Tanungin kita, ilang oras? Ay, Pastor, kasi papasok pa ako sa trabaho eh. Inawitan ko na din si Lord eh. Ilang awit? Kalahati. Kapatid, sabi ko sa inyo, 15 songs ang pinakamababa kong worship kay Lord. Kasi, sabay ko nga nung Friday, nag-tithes ka, kanino galing yan? Kay Lord. O ano na ibigay mo? Ay ibinigay mo pala galing din kay Lord. Wala ka nabigay. Isang bagay lang ang maibibigay mo kay Lord na galing sa iyo, worship. Praising. Yun lang. Tapos nag-worship ka pa, dispalinghado pa. Wala sa puso. So, itong masamang judge na ito, pinakinggan yung daing ng tao. Dahil ka babalik-balik. So, wag po tayong manghinayang kung paulit-ulit tayo na nanalangin. Meron ko ang request kay Lord. Balik-balikan mo lang. Kulitin mo. At may orasan, magugulat ka nandyan na. Parang nakikita ko na yung prayer ko, mga kapatid. Ha? dalawang laki nitong church na pera. Ibabaong ko kayo sa pera. Hello? Hindi po yan mahirap kay Lord kung pera lang. Ha? Ngayon, sabi naman ni Pablo, makuntinto kayo kung ano meron lang kayo. So, tiis-tiis lang muna. May araw yan. So, pag may problema, huwag mong indahin niya. Yung iba, iniinda yung problema, nadadamay si Lord. Okay, so dapat, pag may problema, iyan na yung pagkakataon. Kaya ka nga siguro binigyan ni Lord ng problema para manalangin ka eh. Palagay nyo? Ha? Kasi pag wala kang problema, hindi ka na nanalangin. Sabi ni Lord, para manalangin ito, bigyan ko ito ng problema. Ngayon, nung nagka-problema na, lumuhod na. Amen? Now, hindi ko na babasahin kasi mahaba. Kung naalala nyo mga kapatid, sa Judges chapter 1, verse 1 to 7, na-share ko na ito sa inyo. Namatay yung leader ng Israel, si Joshua. Namatay siya. Wala nang leader. Mahirap po sa isang grupo ang walang namumuno. Sa church, mahirap pag walang pastor, mga kapatid. Ano kaya ang labas nyo kung walang pastor? Palagay nyo kung walang nagpapastor dito. Nasaan kaya kayo? Kanya-kanya. So, namatay yung leader nila si Joshua. So ngayon, ay ang kalaban nila, napakabigat na kalaban. Bakit mabigat? 70 kings and 70 kingdoms ang nakongker niya. Ganon kalupit ang hari na ito, si Adoni-Bezek. Mahinang klase ba? 70 hari ang binihag niya. Ha? Pag nabihag niya na, puputulin ito. Puputulin yung paa. Ha? Tapos, pamumulutin ng mga laglag na pagkain. So, kinawawa yung mga hari na 70. Ngayon, dahil wala na silang leader, anong ginawa nilang hakbang? Para yung kalaban matalo. Ang sabi ng Bible, sumangguni sila sa Diyos. Ano yung sumangguni? Nanalangin sila sa Diyos. Lahat. Lumapit sila sa Diyos. Nanalangin. Okay, so ang first step ng tagumpay, prayer. Pangalawa, nagtanong, sino anya ang una nating ilulusob? Si Judah. Ang lahi ni Judah. Ano yung Judah? Praise. So, pangalawang hakbang sa isang matagumpay na Kristiyano,
Lagi siyang nagpupuri. Subukan niyo, mga kapatid, araw-araw kayo pupuri, kahit nagluluto kayo. This is the day. Prito ng itlog. This is the day the Lord has made. Wala kang kalungkutan maghapon. Pero kung ang mukha mo, or hindi may pinta, nakadali ka na naman ni Satanas. Hello? So, pangalawang step, ano? Lagi kang nagpupuri. Sabi ko nga kay Maria, Rosario, buksan mo ang cellphone mo. Patugtog ka ng patugtog ng ano. Memoryahin mo, sabayan mo. Kumanta ka. Hindi po makaka-enter the dragon si Satanas. Amen. Pangatlo na step, sabi ng mga Israel, bukod kay Judah, sumabay po si Simeon. Sasamahan ko niya, sabi ni Simeon, si Judah. So, ano po ang Simeon? Ang kahulugan, hearkening, pakikinig. So, ang isang tagumpay na dapat ginagawa ng Kristiyano, lagi po siyang nakikinig sa instruksyon. Paano ka mananalo? Kung ang leader na nagbibigay ng instruction, hindi ka nakikinig. So, pakikinig. And then, nagsama sila, nag-unite. So, unity. Sa church, pag walang unity, ikwento ko nga uli muna. Yung dumalaw sa hospital ng masira ulo. Pagpasok sa gate, nakita niya yung mga siraulo doon. Natakot. Natakot yung bisita. Takbo siya. Hanap siya ng doktor. Nakakita siya ng doktor. Dok, nakakatakot dito sa inyo. Bakit ka natatakot? Mga tao ngayon, hindi ka pa takot, doktor? Hindi. Hindi ka takot sa mga yan. Baka magkaisa silang patayin ka. Hindi mangyayari yan. Bakit hindi mangyayari, Dok? Mga siraulo yan. Hindi magkakaisa. So, mga siraulo, hindi po yung magkakaisa. So, ang isang Kristiyano, ang isang gawain, ang isang grupo na walang pagkakaisa, hindi po nagtatagumpay. So, dapat united. Hello? Hindi ako makipagkaisa. Sira ulo pala yung hindi nakikipagkaisa. May sira ulo ba rito? Balik tayo dito sa propeta. Teaching on Moses. And that's what prayer does for the believer. That's what daily keeps the world out of you. Sa prayer pala, doon ka nililinis ni Lord. Nawawala yung mga bagay dito sa mundo. Sabi ko nga kay Brother Dindo kanina, Brad, nandiyan pa sa labas ka, naamoy ko ng pabango mo. Parang panchiks yung pabango mo. Wala na sa akin, pastor, ang laman. See? Kapag ka nasa Panginoon ka na, prayerful ka, nawawala na yung mga sa laman. Bagamat, binata na ngayon yan. Brad, pero wala na raw siyang hilig eh. Yung babae raw may hilig sa kanya. Okay. Sabi yun. That's what daily keeps the world out of you. Is when you pitch yourself on your knees. Alam niyo sabi ng prophet? Si Satanas, tumatakbo pag nakakita ng totoong Kristiyanong nakaluhod. Diyan po takot si Satanas sa nakaluhod. Ilang beses ka ba lumuhod sa isang araw? Hello? Ulitin ko, takot po ang demonyo sa nakaluhod na nagpipray.
Kaya sa akin si Satanas, isang sigaw ko lang, layas na eh. And say, Lord Jesus, and the blood comes down and it seals you all up so the devil can't get you. Oh. See? That's right. Hindi ka pwedeng galawin ng Satanas. Pag lagi ka nasa panalangin. Okay, so huwag po nating babaliwalain ang pananalangin. Ako yan lang po ang, isipin niyo mga kapatid, nagpasimula ako ng gawain na ito, mag-isa lang ako. Mag-isa lang ako na humahayo. Wala akong kasama. Oh. Prayer lang, prayer. Oh. Tapos nagkaroon ng grupo doon sa Mangin. May mga siguro 10. Mga kabataan, puro nakapantalon. Tis lang. Pag may pera ako, bilang ko sila mga palda. Palda kayo, masama yung babae nakapantalon. Damit ng lalaki yan. Ako ang gitarista, ako song leader, ako ang deacon, ako ang pastor. Tis! Sa kapipre ko, ito na naging bunga. Kompleto na tayo sa gamit. Noon, ang simbahan na ginagamit namin, yung nanay ni Brother Badong, lutuan ang kangkanin, yung biko. Yun ang church namin. Talagang kawawang cowboy. Pero nakita ni Lord ang katapatan ko. Ito na tayo. At ang kagandahan sa atin, lahat ng pumupunta rito tumitino. At kung meron mga hindi matino dyan, hindi tao ni Lord yun. Sabi niya, Revelation, Book of Symbols, 35. I want to give you a little secret. Sabi ni Brother Branham. Ano kayang sikreto yun? The Lord has blessed me greatly. Oh. Kasi po si Brother Branham, kung nakita niyo ang bahay ni Brother Branham, barong-barong, parang kasinlaki ng bahay ng asong maliit. Maganda pa yung hawla namin doon sa likod. Oh. Talagang babagsak na. Pero sabi niya, the Lord has blessed me greatly, and to whom I give praise. Ayun. So kaya siya pinagpala. Bakit? Nagpupuri siya. For praying for the sick. Pinagkalooban din si Brother Branham ng pananalangin sa mga may sakit. And I have watched it through these years. And I have found it to be the absolute truth. I can never get my prayer through till actually I get right into the real fellowship with the person I'm praying for. You've got to get down and feel that person's condition. So, ang isang sekreto rin ni Brother Branham sa prayer, sa may sakit, yung pinagpipre niya, nais niyang madama ang kalagayan ng tao. Kaya nga ako mga kapatid, kahit na may sugat, hinahawakan ko yan. Kasi kailangan, kung ano ang nararamdaman ng pinagpre mo, nararamdaman mo rin yung sakit niya. Ganon ang propeta. Pero saan niya nakuha ito? Sa prayer. Oh. Now, okay. The unchangeable God working in an unexpectable way. 35. Most the women today, karamihan daw sa mga babae, Nathan, has wash machines. Parang kami parang kayo rin. Di ba may mga washing machine kayo? Nung araw, puro ganyan ang labaw. Pero ngayon, sabi niya,
Most the women today has wash machines and electric ironers and push-button dishwashers and everything like that. And yet, they got less time to pray. Kung kailan marami na silang gamit na mas mapapabilis ang trabaho, hindi na magkukusot, lalong nabawasan ang oras sa prayer. Yan po ang sakit ng tao. Ang daming masisipag na ginagawa. Ha? Masipag sa kwentuhan, pag may bisita, paghapong nakipagkwentuhan, kay Lord. Ayaw makipag-usap. Bakit kinatatamaran ng prayer? At ulitin ko, marami pong tamad. Kaya huwag umasa magiging powerful ka pag tamad kang mag-pray. Hindi ka magiging powerful. Sabi ko nga sa inyo nung Friday, pag nadaanan yung mga dinaanan ko, magiging katulad ko kayo. Pero mangyayari yun, daanan nyo muna ang panagdaanan ko kung paanong sakripisyo. Kasi po ang paglilingkod sa Diyos, sakripisyo. Amen. Oh. Sabi niya, and yet they got less time to pray than they ever had. You know Susana Wesley? Sino itong Susana? Nanay ni John Wesley, yung prophet ng pang-anim na church age. Sabi niya, ano si Susana Wesley? Ito. Had 17 children. Sino dito ang may 17 na children? Taas nga kamay. Meron kayong 17? 15. Oh, 15. 12. 10. Ha? O, 17 ito ha. 9. Wala pa rin. 8. Si Pidil yun. 7. Oh. Ano pa? 6. 4. Ayan, marami na dyan. Si Susana had 17 children, and she, with them 17 children, packing the water from, nag-iigib pa sila? Umiigib ba kayo? Mula sa ilog. Sino dito ang umiigib nang mula sa ilog? 17 ng anak. From a spring and washing on her hands. Naglalaba. And yet, she could find 2 or 3 hours. Saan? A day to pray with her kasama ang mga anak. 17. Kaya nyo? Ano ang naging resulta nito? With 17 little fellows, and out of there come a John and Charles. So nakapag-produce yan ng 2 propeta? Sa 17? Ilang gatang kaya ang kain ng mga ito araw-araw? Ilang manok? Ilang isda? Pero si Susana, matyaga siyang nananalangin. Ilang oras yan? 2 to 3 hours a day. Walang palya. Ay, ikaw, ilang oras? Utot. Hello? Ang Kristiyano po, hindi po yan tamad mag-pray. Kasi ang kapakanan mo rin ang mag-aani. Sino ng pinagprihan mo? Ikaw. Bakit ka tamad? Ikaw naman ang aani. Kaya nga ako, bilang pastor nyo, ginawa kong example ang sarili ko. Mag-pray. Kita mo, kahit may camp tayo, hindi ako nahiya magpuri. Sige.
Sila nagkukwentuhan doon, ako nagpupuri. Ba't ako mahiya? Nature ko po yan. Kahit mo saan mo ako dalhin. Nature ko po yan. Okay. Do we know, the falling apart of the world. Do we know what we really need? Alam nyo ba kung ano talaga ang ating kailangan? Sometimes we pray for our desires, and sometimes our desires is not our need. Oh. Yes na. Ang dami mong order ng order, hindi naman kailangan. Hello? Ang dami nang ilaw dyan, o ilaw din ang in-order mo. Okay. Hindi naman kailangan. So yan po. Ang kailangan natin ngayon, prayer. So, and sometimes our desires is not our need. We must realize that we do not understand what we need. Yun po ang problema. Hindi natin naintindihan kung ano talaga ang kailangan natin. We think we do, but God promised to supply our needs and that He'll do. O yan. So si Lord po, hindi po yan magkukulang sa isang totoong Kristiyanong nananalangin lagi. Hindi po magkukulang. Ang pwedeng isupply ni Lord sa atin, sobra-sobra po. Diyos siya eh. Ang buong mundong ito, pag-aari ng Diyos ito. Doon nga sa Thailand ba yun? Unbeliever pa yun. Bumagsak ang isang meteor sa kusina nila. Nabili ng ilang milyong dolyar yun. Biglang yaman. Anong malay mo? Hindi. May lumipad na eroplanong galing sa dahig. Puro dollar ang laman. Yung mga abogado ng kalaban ni Duterte. Sumabog dyan sa taas namin. Naalaglag dito yung mga malita. Amen. Wala tayong si Lord naman, kung ano-ano ang pwede niyang gawin para tayo magbigyan. Anong malay mo, doon sa likod pala. Kaya gusto kong pumunta rito si Brother Victor para hukayin na dyan sa likod. Amen. Okay, dalawa na lang. Letting off pressure. Just remember, just a word of prayer. That's all. Drive down a little post there where you're sitting and saying, this day, the prayer of faith was prayed for me. And every time that I enter this church, I will remember where I was sitting this morning. There, the prayer of faith was prayed for. I was prayed by the whole congregation for me. I'm going to be well now. Ayun. So, maski po, lahat po tayo, halimbawa ako, hindi ko na siguro kailangan ipag-pray si pastor. Siya nga nagpipray. Mga kapatid, si Brother Branham, ipinagpipray ng kongregasyon. Mahalaga po yun. Halimbawa, bahala na si pastor. Paano kung kinuha ako ni Lord, sino magpastor sa'yo? Bahala ka na rin. Ipag-pray nyo rin ako na dagdagan pa ang buhay ko para may magpastor sa'yo. Saan ka kukuha ng pastor? Malalayo ang pastor, nasa Bicol. Last. Ito na, sa mga kabataan to. Taas nga ang kamay ng kabataan. Ayan. Any woman that's going to marry a man, yung mga nagpaplano ng mag-asawa, na mga kadalagahan natin, should better leave him alone. And any man that's going to marry a woman, and not certain, ito po pag hindi ka sigurado, kung hindi naman talaga yun mahal mo, lumayas ka dyan. Ulitin ko na. Any woman that's going to marry a man,
and she's not certain of that man, she'd better leave him alone. Ayun, iwanan mo. Hindi, kasi dito, ang itinuturo sa atin ng Bible, ang pag-aasawa, kapwa mo mananampalataya. Kasi mamumroblema ka lang pagdating ng araw. Pati nanay, tatay mo, namumroblema. Kasi kung lasinggero yan, tapos sa'yo pa hihingi ng sigarilyo, sabihanan pa, hihingi ng sigarilyo, kung akong hingiin yan, pukpukin ko ng martilyo yan. Okay. Vice versa. And any man that's going to marry a woman and not certain, you better leave her alone. You better pray through. Manalangin. Hello? Kasi mahirap po yung bandang huli magsisi. Wala na pong sulian ito. Halimbawa si Jackie, paano ako isuli niyan? Wala na rin ako nanay at tatay. Saan niya ako isusuli? At si Jackie, saan ko isusuli yan? Kalaban niyang doon. Hindi yan tatanggapin doon. Ay, born again kasi yan eh. So, wala na po itong sulian. Lifetime na po ito. Pagka ikaw ay nag-asawa, hindi mo yan pwedeng hiwalayan. Magiging sumpa yan sa'yo pag naghiwalay kayo. Kasi ang pag-asawa, lifetime po yan na covenant. Covenant yan. So, kaya lagi kayong mag-pray. Si Jasmine, nag-pray ka ba? Nilayasan mo na yung isa. Correct. Huwag kayong, hindi kayo sigurado dyan, ang hanapin nyo yung Kristiyano na believer ng third coming. Para ka makasigurado. Kasi pag nasa third coming po ang tao, pag may problema yan, nasisettle. Normal naman yun. Kami nga ni Jackie. Lagi kami nag-ano yan. Pero seconds lang. May konti, wala na. Yung kahinaan naman ni Jackie, halikan ko lang yan sa... Tapos na ang boxing eh. Hello? Lalo kung may Tito Vic and Joey, operan mo yung tatlo. Hello? So, ulitin ko, hindi po pwedeng walang problema. Kasi dyan po tayo tumatatag. Iyon po ang nagpatatag sa amin ni Jackie, yung mga dinaanan namin problema. Ngayon, maskada na lang ang problema. Okay. You better pray through on it until God gives you the answer. May araw yan. Mag-pray ka lang, Jasmine. Ibibigay ni Lord yung desire mo. Lahat kayong kabataan, ipag-pray nyo, hindi yung nakakita ng gwapo. Agayla yung bilay. Nahulog sa gwapo. Pagkainin ka ng gwapo. Ang dyan, yung kalooban ni Lord. Tsaka, pag nag-pray ka, specific. Si Angel, specific yung prayer niya. Lord, marunong sa music, marunong magturo. Yan. Born again Lord, third coming believers. Ayan. Nakukuha sa prayer. Hindi yung gwapo. Kung gwapo ang sa akin kayo magkakagusto niyan. Kung kagwapuhan ang hahanapin nyo. Amen? Yabang ni pastor na ito. Okay, sabi niya. And then what God joins together, let no man put asunder. Hindi na kayo pwedeng maghiwalay. Pag kayo pinagsama na ng Diyos, masusumpa kayo pag naghiwalay kayo. Lalo pa ang nagkasal sa inyo, pastor. Nako. Ang dapat, mabigkis lalo. Kung mayroong problema, ayusin agad. Kasi hindi ka makakapag-pray pag may problema. So, kami nga,
bukod po sa prayer ko sa umaga, prayer ni Jackie sa umaga, si Faith, meron po kaming united prayer dito tuwing gabi. Maliban kung may mga gawain sa gabi, wala kami dito. Pero tuwing gabi nandito kaming nagpipray bukod sa umaga. Kulang pa po yan. Ba't ka magsasawa makipag-usap sa Diyos? Yung iba na hindi nagsasawa sa chismisan, sa Diyos nagsasawa. Mas dapat tayong makipag-ugnayan lagi at may resultang maganda yan pag tayo po ay laging nananalangin. Awit,